Hello po sa inyo lahat, mga kadogo. No? Once again, ito ang inyong abang lingkod na si Mr. Dogo Style TV. Meron tayong gagawin ngayon na isang bagay na challenge din sa akin bilang dog lover. Pero sa tagal ko pong nag-handle ng mga aso, and I know may positive result tayong mangyayari ngayon. Kung ibig ko pong sabihin, ito po mga kadogo, no? Yan. Kilala naman natin si Cotton na pinakapasaway sa lahat ng alaga akong doggy, di ba mga kadogo? Pasaway ito, matigas ulo na ito. Kaya susubukan ko po siyang turuan. Wala po yan turo-turo. Alam po ninyo yan. Si Pickles meron na, may basic obedience yun. Ito wala pa ho to, kahit isa. Susubukan ko po ngayon na turuan siya kung susunod sa atin sa command ko. Talagang ginutom ko po yan para sumunod sa atin. And hinintay ko ma-relax siya. Yan po ang tip sa isang aso na gusto natin turuan. Kailangan po relax ang aso. Especially ang mga Siberian Husky kasi matitigas ang ulo. So, may makita lang silang konting galaw na di-distract sila. Kaya sinasabi, ang Siberian Husky raw, hindi raw pwedeng turuan. Hindi ho, lahat yan matatalino. Kaya lang ang Siberian Husky is andaling ma-distract. Kaya hinintay ko muna, bilang handler, bilang dog owner, hinintay ko muna siya maging kalmado. Yan, pag ganyan. Tumitingin siya sa akin eh. Nagkakaroon siya ng eye-to-eye communication sa akin. Isa po yun sa reason na pwede natin turuan ng aso. Sana po ano. Actually, ito naka-video naman. Kung di natin maturuan, sorry po sa part ko, syempre. Dahil wala naman talaga itong training, mga kadogo. Maangal daw. Wala ka training. O sige, subukan natin ko ito na. Huwag mo papaya. Ito, stay. First time to mga kadogo. Hindi natin alam. Hindi niya to trick. Oh. Okay? Papaamuyin natin. Yan ang sign na nakikinig siya sa akin. Tumitingin siya sa akin. Cotton. Okay? Up. 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 Dito. Okay? First time to mga kadogo. Tingnan nyo. Cotton. Sit. Galing ha. First time yan mga kadogo. Promise. First time yan ha. Never nyong nakita tinuruan ko yan. Kasi matanda na to eh. Kaya kayang-kaya ko na itong pasunurin. Cotton. Up, 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 up. Okay. Cotton. Sit. Sit. Ang galing talaga. Ito pinapahiya ng aso ko. Ang galing-galing talaga. Okay. Paulit-ulit ito mga kadogo. Hanggang 15 minutes. Yun ang proper ng training niya. 15 to 30 minutes. Pero hindi po natin gagawin yun. Nakita ko naman sumunod. Papakita ko lang sa inyo yung basic obedience niya ng sit. Okay. 5 minutes later. Okay, Cotton, up! Up, 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 up! Right. Okay, Cotton! Wait, up! Huwag ka mag-inat. Cotton, sit down! Very good talaga si Cotton. Actually, mga kadogo, almost 10 minutes na yan. Pinutol-putol ko lang dahil napakahaba naman kung 15 minutes. Kaya ganyan na siya kagaling, mga kadogo. Isa pa, ha? Up! Up! Cotton, sit! Up! Sit! Very good talaga si Cotton. Very good. Okay? Ngayon mga kadogo, ito, first time. Tuturuan ko siya na mag-down. Yung dadapa, pero hindi pa muna crawling. Mahirap yung crawling. Dadapa lang siya. Tingnan natin kung kakayanin. Okay? First time po ito mga kadogo. Cotton, round. Okay? Cotton, sit! Cotton, up. Hindi pa eh. Ika, up. Cotton, sit. Very good, Cotton. Down. Very good. Mga kadogo yan, walang daya yan mga kadogo ha. Hindi po yan, first time po yan. Kita nyo, ang tigas pa ng ulo. Okay, ulit. Up. Itong tamad. Ay, pinapayani ko ito na. May project ka sa akin naman. Okay, Cotton. Up. Okay. Cotton. Sit. Down. Very good, Cotton. Ang galing talaga ng Cotton ko. Very good. Kaya kapaborito namin. Okay, isa pa. Kaya mga kadogo, almost 8 minutes na. Hindi ko na pinakita uli yung mga session kasi dapat to 15 minutes per tricks. Can you imagine, first time ko ginawa to. Hindi ko akalain na susunod si Cotton.
Ang galing eh. Tignan nyo ang sign ng susunod ng aso mga kadogo. Nakatingin sa akin, no? Nakatingin. Yan ang magandang sign para maging turuan ng aso. Okay, up! 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 Okay, up! Up! Okay, koton. Again, last. Sit! Down! 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 Very good! Very good! Very good! Galing talaga aso ko. So ayan mga kadogo, pinagpawisan ako, kala ko papahiya ako. Honestly mga kadogo, first time, promise first time. Kasi nakita ko lang siya kahapon, no? Si Pickles kasi kahapon nagkabiroan kami na pinapasit down ko kasi naturuan ko na ng una yun. Ito si Cotton hindi talaga dahil matigas ang ulo nito. Alam niyo naman yun sa mga previous vlog ko. Never kong tinuruan to. Si Cotton, sumusunod din. Ako, nag-matured na siguro si Cotton, hindi na maharot. Kaya pag matured na kasi mga kadogo, andyan na yung concentration, andyan na yung titingin sa sayo. Importante kasi mga kadogo, tandaan nyo, ulitin ko. Kung kayo ay magtuturo ng basic obedience sa isang aso, or magtuturo ng tricks, kailangan nyo nakikinig sa inyo yung aso. Pag ang aso nag-command kayo at gumagano sa inyo, tinitignan kayo gumagano pati yung tenga, or nakatingin sa inyo, bawat galaw nyo gumagalaw, tinitignan kayo, sinusundan kayo, pwede nyo pong turuan yun. Ibig sabihin, concentrated mo ang aso para magbigay tayong command. Okay, yan mga kadogo, wala pong kadaya-daya, wala pong training to si Cotton, ayan, nakakatuwa. So almost 30 minutes din kami nag-training, pinutol-putol ko na mga kadogo, pero dapat talaga 15 to 30 minutes yan, every tricks. Pagtsatsagaan lang po natin. Ako nga po, ang ginamit kong trick, alam niyo naman, yung stick, pangkat nga yun pero gustong-gusto ng pusa. Pwede rin pong dog food na medyo may kalakihan, pwede po yun, basta pagkain na gusto nila. Kasi yun, ginagawa po natin yung para i-reward sila. Pag sinunod nila sa tayo, reward po natin. Sabihin natin, very good, haplosin natin, very good. I-appreciate natin at nararamdaman po ng aso. Ibig sabihin, tama yung ginagawa nila. Si Cotton po, wala talagang training to. Kahit ako nagulat. Yung down, yung nakadapa siya, susunod, i-crawl ko na po to. Magko-crawl to sa akin, kitang-kita ko. Pero siguro 1 week natin gagawin to, tuloy-tuloy, tapos crawling na. Sa susunod, i-advance ko na. Honestly, i-advance kasi may konti tayo knowledge dahil nakita ko yung mga nagte-training noon ng mga canine dog sa previous employer ko na nagte-train sila ng mga sniffing dog namin. So, meron advance doon eh. Sana kaya ni Cotton. Mag-a-advance ako. Pero sa ngayon po, eto muna, sit, down, sa susunod, crawl. Yung gagapang na po siya sa akin, pasusunod ko. Sana uli, hindi naman imposible ngayon nga, wala tong kaalam-alam na pasunod ko mga kadogo. Yun lang, unang-una po ang tip ko sa mga gusto magturo, hindi po ako professional, akin po is experience, alam ko susunod sa akin kasi nakita ko po yung concentration niya at nakikinig siya sa akin, kaya alam ko susunod. So, kailangan po makita natin yung aso tumitingin sa atin, nakikinig sa sasabihin, nagre-react pag nagsalita tayo, at wag po natin silang tuturuan kung nakikita natin distracted, especially itong mga Siberian. Ang dali po talaga ma-distract. So, na-tsempohan ko lang si Cotton na medyo gutom, siyempre nag-aabang ng pagkain, kaya doon ko kinuha yung weakness niya. Dahil sa pagkain, pasusunurin ko siya. Dahil nakita ko nagko-concentrate siya sa akin. Kagabi pa to. And besides, matured na. Hindi na siya maharot. Yun yung mga kadogo ha. Kung gusto magturo, kailangan yung asong tuturuan. Mapaanong breed po yan, kailangan yung tumitingin. Pag tumingin, nagre-react. Let's say, sinabi natin, tinawag natin pangalan niya, titingin sa atin kagad. Or makikinig na gano'n. Kung pinagsasabi natin, yung tenga, nahabol niya gano'n. Yun yung mga matatalino mga kadogo. Promise. Ako po nagbabasa-basa rin ng paano magturo ng mga aso. Dahil gusto ko pong turuan itong mga aso. Honestly, nagtuturo na po ako kay Pickles. Hindi ko lang binibideo. Kaya lang si Cotton talaga matigas ang ulo. So, plano ko po talagang turuan na yung tatlo ko, especially si Tyla. Si Tyla may kakulitan pa. Pag tinuruan ko, kinakagat daliri ko Pero mapapasunod ko yan. Si Cotton, i-advance ko po pati si Pickles. Pero dapat po mag-concentrate muna ako. Siguro si Cotton. Kasi si Pickles buntis hindi natin pwede pwersahin. Si Cotton sa susunod crawling po to, maybe next week. Okay? So dito na lang muna mga kadogo. At sana po kahit pa paano naging masaya tayo sa napanood natin. At ako mismo masaya ako bilang handler at dog owner dahil napasunod ko si Cotton.
talino pala talaga itong ason to. Lahat po ng aso matalino. Even Aspin ako napakatalino. Gusto ko nga magkaroon ng Aspin eh. Kaya lang, remember, yung Dalmatian ko po, pinamigay ko dahil medyo skinny. Kaya to, pag kinagat nito, parang bali lang yung paanon. Kaya negative po ako sa mga Aspin. Paborito ko po ang Aspin, matatalino yan. Promise, matatalino po yan. Kaya lang, sa akin po, breeder ako, lalaking aso, hindi po pwede isama eh. Baka kawawa lang. Yun na reason ba't daw nag-aalaga ng Aspin. Pero honestly, gusto ko po. Kasi nagsimula ako sa Aspin. Okay? So, dito muna mga kadogo. Again, Mr. Doggy Style TV. Keep watching po. And sa susunod, mag-advance po tayo ng mga tricks. Thank you for watching. Thank you for watching.